Andiyan ba si Pastor Jonathan ngayon? Kasama ba natin siya ngayong hapon? Okay, para lang po sa mga hindi nakakaalam, although we prayed for him na kaninang umaga saka kaninang hapon, si Pastor Jonathan ay mag-full time na sa Aklan. No? Ito na yung huling Sunday na andito siya sa church natin. Kung makita nyo siya dyan mamaya, magpaalam po kayo. Kung gusto nyo siyang pabaunan nyo na rin po. Kung meron kayong motor na din na nagagamit, ipadala nyo na rin sa kanya. No? Pero seriously, si Pastor Jonathan ay yun nga, pupunta na nga siya sa Aklan. At siyempre, hindi naman last time ito, pupunta-punta siya rito bilang kapamilya natin, papasyal-pasyal na lang siya rito. Tayo man, pwede naman natin siyang pasyalan doon. No? Kasi siya ay mag-church planting sa Aklan. Magtatayo by God's grace ng GTC Aklan. No? Tayo ay dadalaw na lang doon. No? From time to time, dadalaw ako sa kanya. So kung gusto nyo sumama, sabihin nyo lang, isasama ko kayo para tulungan nyo siya doon habang ako ay namamasyal sa Boracay. Okay? So, pero kayo magpakahirap, magpapakasarap ako. Ha? No, pagpunta. Pero yan nga, paalisa siya. So we've been praying for him. Si Pastor Jonathan, kung sa mga hindi nakakaalam, ay yung ating youth pastor dito nung mga nakaraang taon at ngayon ay tinawag nga siya ng Panginoon para mag-umpisa naman ng panibagong gawain doon sa Aklan. Hindi ito madaling bagay, mga kapatid, mag-start sa zero, so kailangan talaga ng panalangin natin para sa Kanya. Okay po? So please pray for Pastor Jonathan Kalisaan. Okay? Yung announcement lang kanina, yung ating life party ay sa March 26. Ito ay para sa mga bago, sa mga hindi pa nakakapag-encounter, yon ay gagawin natin. No? So of course, hindi naman ibig sabihin nagpunta ay diretso na agad sa life class o sa encounter, magdi-decide pa kayo doon. So kayo ngayon, ang importante lang, maatinan natin yung ating life party, March 26 ng gabi. Another 2 announcements, magkakaroon ng men's conference sa Cuneta Astrodome ngayong Sabado. Yung mga kalalakihan na interested, just approach Pastor Darwin o yung inyong cell leader. Okay, ito pa. Magkakaroon naman ng women's conference ang GTC. Tayo lang dito kasi katatapos lang sa PICC nung mas malakihan. Pero tayo lang dito magkakaroon ng women's conference ngayong Sabado din, March 15. So lahat ng kababaihan na taga GTC, para sa inyo lang to. Ini-invite po namin kayo, lahat ng umaten mula pang umaga hanggang ngayong gabi. Ini-invite namin kayo na mag-join sa susunod na Sabado, alas 4 ng hapon. Okay po? So yun ang ating mga announcement. Where are you? I am where lives change. Yan. Ano po ulit ang sagot pag tinanong? Where are you? I am where lives change. Where na you? Yan. At pag sinabi nga natin, I am where lives change, pag sinabi natin GTC, where lives change, ano ba yung where na yon? Of course, kung asan andon si Lord, right? Kung asan yung presence ng Panginoon, nararanasan natin siya, kaya nagkakaroon ng changes yung ating mga buhay. Manalangin muna tayo sa ating pagbubulay ng Word of God. Panginoon, lumalapit po kami sa inyo. Hinihiling namin na makikinig kami, hindi sa aming sariling kakayahan, kundi sa pagtulong sa amin ng banal na Espiritu. Hinihiling po namin na tatanggapin namin, maririnig namin ang iyong salita at sasamahan namin ito ng pananampalataya. Tulungan mo kami, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, amen at amen. Tingnan natin ang Mark 6 verse 51. Mark 6 verse 51. At sabayan niyo akong magbasa ng malakas. And he got into the boat with them, and the wind ceased. And they were utterly astounded. Pakisabi ng malakas, astounded. Ano ba ang ibig sabihin ng astounded? Well, kung titingnan natin sa dictionary, ang sabi niya ay feeling or showing great surprise or wonder. Pakipakita nga yung definition sa dictionary. Sabi niya, feeling or showing great surprise or wonder. O kaya, shock or greatly surprise. Mapapansin ninyo, magkasama yung wonder saka yung surprise. Pakisabi nga ng malakas, surprise. Pag sinabing astounded, anong ibig sabihin nun? Na mamangha na may kasamang gulat o kaya
pagkabigla. Yon ang ibig sabihin ng astounded. Ano ba ang pagkakaiba nito doon sa pinag-usapan natin last Sunday na pag sinabing naman, well, kasama rin ang wonder, pero may kasamang fear. Pag isabi ng malakas, fear. Pero hindi nga siya ulit takot sa isang bagay na pangit o masama, kundi takot na may kasamang paggalang. So ang is wonder with fear. Pero ang astound is wonder with surprise. Wonder with shock, with bewilderment. Sabi nila, ito po ay may kasamang pagkagulat. Okay? Another definition, of course, obviously, galing naman yan sa salitang astound. So, yung astound mismo, to surprise and shock someone. Especially with news of something that is completely unexpected. Pag isabi ng malakas, unexpected. So, kaya nga astounding, kaya nga nakakagulat, kasi nga ito ay isang bagay na usually hindi naman talaga natin inaasahan. Pero nangyari. At ang Diyos na mayroon tayo is an astounding God. Ibig sabihin, si Lord, from time to time, nanggugulat din. No? Sino rito ang gusto nyong maranasan nyo, gulatin naman kayo ni Lord. Come on. No? Gusto nyo ba yung gulatin kayo ni Lord? Lord, gulatin mo naman ako. Wala na akong panggastos. Pwede ba? Pag uwi ko ng bahay, mayroon na. No? Nakakagulat yon. Tama ba? Tama? Sino rito sa inyo gusto mong gulatin ka ni Lord? Sabi mo, Lord, gulatin mo naman ako sa asawa ko. Makita ko na lang siya, wala nang bisyo. No? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Lord, gulatin mo naman ako sa anak ko. Di ba? Lord, gulatin mo naman ako sa kalusugan ko, sa pamilya namin. Lord, gulatin mo naman ako sa business ko, no, na bigla na lang lalakas. Pwede ba yan, mga kapatid? Lord, gulatin mo naman ako ng bagong trabaho. Magkaroon ako kahit di ako nag-a-apply. No? Matindi yun. Nakakagulat talaga yun. Di ba? So, pero sa iba-ibang pagkakataon talaga, alam nyo, kailangan maintindihan natin, si Lord po ay nakakagawa ng mga bagay na kahit hindi natin inaasahan. Ang Panginoon ay kaya tayong gulatin. Di ba? So, pwede mong ipagprayan, Lord, ito po, ang tagal na namin ganitong sitwasyon. Panginoon, ibahin mo naman yung kwento, yung magugulat ako. Tapos magugulat din yung ibang mga nakakakita. Amen? Yung bang you yourself are being astounded, pero you also become astounding to others. Anong ibig sabihin nun? Na ikaw, naranasan mo, so astounded ka, pero yung iba, nakakakita sa'yo, nagtataka rin sila, nagugulat sila, aba, ibang-iba na to ah. Di ba? Halimbawa, pinagmamasdan ka, kilala ko yan eh, alam ko kalokohan yan eh. Pero ngayon, ibang-iba na siya. Nagugulat sila kasi iba na ang nakikita sa'yo. Tama? So yung ibang tao mismo, sa kanila, ikaw ay nagiging astounding. Sino kaya ritong kabataan sa GTC, sinong youth dito, ang pag-uwi, gugulatin mo ang nanay mo. Maghuhugas ka bigla ng pinggan. Come on, no? Gayon, siyempre, naghugas ka, sabi, aba, may himala, no? Maniniwala na sa himala ang mga magulang mo, no? Pero, pwede rin nilang isipin, ngayon lang yan. No? Baka kung ano lang nakain yan. Di ba? Ngayon, para patunayan na hindi ngayon lang yan, gagawin mo araw-araw. Maghuhugas ka araw-araw ng pinggan. Paninindigan mo na. Kahit hindi kinainan, huhugasan mo pa. Di ba? May himala talaga. Di ba? Well, kasi alam niyo, ang Panginoon, kaya niya nga kasing baguhin ang pagkatao natin at kaya rin niyang baguhin yung mga sitwasyon ng buhay natin. Yun ang astounding. Yung mga gagawin ng Diyos sa buhay natin at sa mismong pagkatao natin. Amen? Gusto kong tingnan nyo ang Habakkuk 1 verse 5. Kasi itong verse na to, nagpapakita na nagdi-describe sa Bible, nakahawig nung nakita nating definition sa dictionary. Tingnan nyo sabi niya, look among the nations and see, wonder and be astounded. For I am doing a work in your days that you would not believe if told. No, ano raw? Sabi ng wonder and be astounded. Why? I am going to do something that you wouldn't believe. Hindi ka makapaniwala. O di ba pareho nung sinasabi sa dictionary? Di ba? Hindi mo inaasahan. Hindi mo akalaing mangyayari. Pero nangyayari. Ganon ang dinidescribe din ng Bible. Tingnan nyo ito sa Tagalog. Pakibasa ng malakas sa Tagalog. Sabi niya, pagkatapos ay sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, sabayan niyo ako,
Masdan mo ang mga bansang nakapalibot sa iyo at mamamangha ka at magugulat sa iyong makikita. Hindi magtatagal at mayroon akong gagawing hindi mo paniniwalaan kapag nabalitaan mo. Wow! Ngayon, ang pinag-uusapan na rito na gumagawa ng isang wonderful and astounding thing ay hindi na tao, kundi si Lord mismo. Kasi yung sinasabi ng dictionary, kahit sino pwede yun eh. Pero ito, sa verse na to, ang tinutukoy ay ang Diyos na gumagawa ng astounding na mga bagay. Kaya nga importante, maranasan po pala natin ito. Lord, yung buhay ko parang ganito yung kwento, no? Pare-pareho na lang, di ba? Kaya yung buhay ko ay lagi na lang mayroong gulo, may problema. Pero Panginoon, alam ko kaya mong baguhin. Lord, yung ugali ko, tagal-tagal ko ng ganito, wala na yata hindi na talaga yata ako magbabago. Well, kala mo lang yon kasi si Lord, kaya kanyang gulatin. Pakisabi ng malakas, leave me astounded. Come on. Pakisabi ng malakas, Lord, leave me astounded. Amen? Okay, so tingnan natin itong tingnan natin ang naunang mga verses doon sa Mark 6. Di ba binasa natin kanina, Mark 6 verse 51. Ang sabi, pagsampa ni Jesus sa bangka, the wind ceased and they were utterly astounded. Ano ba ang background noon? Ano ba ang nangyari? Tingnan nyo ang Marcos 6 verse 45 hanggang 50. Ito yung pangyayari noon. Sabi niya, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinauna niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa. Habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Ano ba ang nangyari nito? Si Jesus ay gumawa rin ng isang kahanga-hanga at kagulat-gulat na bagay. Ano yon? Pinakain niya yung 5,000 tao sa pamamagitan ng iilang pirasong tinapay. Dahil dyan yung mga tao tuwan-tuwa, gawin na natin siyang hari. Kaya ang ginawa ni Lord, agad-agad, pinasakay niya sa bangka yung kanyang mga alagad, mga apostol, tapos siya naman umakyat siya sa bundok upang manalangin. Okay? Susunod na verse. Pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka habang si Jesus ay nag-iisa sa pampang. Verse 48, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ng kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Yun no? Yung iba, yung ihip ng hangin, pasalungat, sabi. So ano ang nangyari sa kanila? Bago nila maranasan yung pagiging astounded, naranasan muna nilang maging stranded. No? Tingnan nyo nga yung katabi nyo kung mukhang astounded o stranded. No? Ano ba ibig sabihin nun? Kasi baka mamaya kumakanta ka ng, leave me astounded. Pero at the back of your mind, ay you are stranded. Diba? Yung iba nga, ang kinakanta yata, leave me stranded, leave me a mess. No? Hindi amaze, kundi a mess. Di ba? Yung ang gulo ng buhay mo, ang kalat, di ba? O kaya hanggang dyan ka na lang. Well, naniniwala ba kayo, hindi ka hanggang dyan lang? Come on. Di ba? Kahit anong sabi, wala na mangyayari sa buhay mo. No? Ipinanganak kang ganyan ka na lang talaga. No? Mula pa noon, ganyan ka. No? O kaya kahit ano pa ang sabihin, alam niyo, pag si Lord may gagawing bago, makakaalis ka dyan. Right? So they were stranded. Nang madaling araw na, suloy natin, sumunod sa kanila si Jesus, na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad. No? So, hindi na sana siya sasakay sa lalampasan niya sana sila. Kaso ano ang nangyari? Verse 49, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo, kaya sila ay nagsisigaw. No? Yung mga alagad, 12 kalalakihan to mga kalalaking tao, nung may makita, at kala nila multo, ano rang ginawa nila? Nagsisigaw. Sabi nila, ay! No? Biglang nagtitili yata yun. No? Anyway, so, ano raw nangyari sa kanila? Takot na takot, no? Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matatakot, ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob. Verse 50, yun na pala yun, verse 50, no? So verse 51, yun nga yung kanyang kasunod, yung binasa natin kanina, sumampa si Jesus sa bangka, pagkasampa niya, natigil yung pag-ihip ng pasalungat na hangin, nagbago ang ihip ng
hangin. Amen? Sino rito naniniwala kayang baguhin ng Diyos ang ihip ng hangin ng buhay mo? Kayang baguhin ng Panginoon ang sitwasyon mo. Ano ang susi? In the presence of the Lord. Kaya nga pinag-uusapan natin, change in His presence. Pagkasama mo sa bangka si Lord, ibang usapan ang buhay. Amen? Kasi baka mamaya, kumusta ka na nga ba? Pinasampa mo na ba sa bangka ng buhay mo si Lord? Teka muna, nagne-negosyo ka, kasama mo ba talaga si Lord? Okay, jumuwa ka dyan, love life ka, kasama ba si Lord o itsapuera si Lord? Pagdating sa love life, Lord, wala kang pakialam ha. Kung pakikialam, puso ko to, ako ang masusunod. No? Kaya pala nagkakaloko-loko yung ihip ng hangin ng buhay mo. Diba? Sa pagtatrabaho mo ba, pagpapamilya mo ba, kasama ba si Lord? Diba? Sa mga bagay na ginagawa natin, mga inaabot natin, sa mga sitwasyon natin, alam nyo, importante, kasama natin ang Panginoon para gumanda ang ihip ng hangin. Amen? At mas maranasan natin si Lord sa buhay natin. Pakisabi ulit ng malakas, leave me astounded. Kaya nga, itong mga disciples, yun nga, pagkatapos yun nga, yung verse 51, pagkatapos na mag-iba ang ihip ng hangin, ano nangyari? They were utterly astounded. Astounded by what? Well, unang-una, they were astounded by His person. Ano ang nakakagulat? Ano ang nakakamangha? Nung ma-realize nila kung sino talaga ang Panginoong Hesukristo. They were astounded by who He is. Ano ba talaga si Lord? Kaya nga yung kinakanta natin kanina, di ba? Leave me astounded, leave me amazed, show off your glory. Panginoon, pakita mo ang iyong kaluwalhatian. At kapag nakita natin kung ano pa talaga si Lord, kung ano pa yung kanyang kakayahan, ay natural ang effect noon sa atin, we will be astounded. Kasi tingnan niyo mabuti, itong mga alagad na to, ano ang pagkakakilala nila sa Panginoon? Nung una, yung level na siya ay nagtuturo, tama? Guro, rabay. Nung sumunod, level na siya ay gumagawa ng himala, nagpapagaling ng may sakit. Tapos ano pa? Ito nga, katatapos lang, nagpakain siya ng napakaraming tao, libu-libong tao sa pamagitan ng ilang pirasong tinapay. Ibang level na yon, tama? Pero, nung makita nila, ito nasa bangka sila, tapos nakita nila si Jesus lumalakad sa ibabaw ng tubig. Aba, ibang level na talaga yon. Right? At yun talaga, astounding. Alam niyo, dapat sa buhay tayo, ay kailangang nagdi-desire tayo na gusto pa nating makilala ang Panginoong Jesus mismo. Kailangan alam natin na, okay Lord, ito ako sa level na ito, at minsan stranded na tayo doon, hanggang doon na lang. Pero maniwala tayo, pwede pa tayong umangat ng level ng pagkakakilala sa Panginoon. Amen? Yung bang, okay, ganito pala si Lord. Hindi lang pala siya, ayon lang sa naiintindihan ko, nalalaman ko ngayon, ibang-iba pala ang ating Panginoon. Kasi kahit na mabuhay ka pa ng 100 taon sa mundo, o kaya kahit mabuhay ka pa ng 500, 1,000 years sa mundo, alam mo bang hindi mauubos ang mga bagong bagay na matutuklasan mo tungkol sa Panginoon? At alam mo bang hindi mauubos, kahit mabuhay ka ng 1,000 taon, hindi mauubos ang mga kakayahan ng Panginoon at ang mga karanasan na pwede mong maranasan sa Panginoon kasi nga siya ay infinite. Dahil sa kanyang infinity, hindi siya mauubos. At laging ang Panginoon ay mayroong bagay na kamangha-mangha sa kanya. Amen? Come on, ganon ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga minsan ang problema, masyado tayong familiar, di ba? Yung over-familiarity sa Panginoon. Okay, church ako, kakanta, makikinig, tapos uwi na. Minsan ganon na tayo. Parang wala nang fresh na relationship at pagkakakilala sa Panginoon. Naku, huwag kayong papayag po na ganon, ha? Yung familiar na lang tayo kay Jesus, kasi hindi dapat na ganon. Minsan nga, di ba, yung pag-familiar na parang wala na lang, wala nang gaanong paghanga, wala nang gaanong pagmamahal, wala nang gaanong respeto, kasi nga, naging familiar na tayo. No? Kaya ngayon, ang dapat na bantayan natin. At minsan, alam niyo, ang problema, tayo kasi, akala lang natin yun eh. Akala mo lang yun. Nakilala mo na ng todo si Lord. Akala lang natin yon. Kasi nga, dahil nga sa ating mga impression. Di ba? Minsan, lalo sa totoo lang, magandang i-evaluate yan eh. Ang pagkakakilala ko kay Jesus, ganito. Pero, yun ba talaga yon?
Kasi baka mamaya, hindi pala. Ay, ganun pala si Lord. Grabe, ang tindi pala. Di ba? Minsan, assumption lang natin, akala lang natin. Pero hanggang doon na lang ba talaga ang Panginoon? Hindi. Definitely, hindi. Kasi nga po, si Lord, siya yung Diyos na gustong-gusto niya na inilalapit ang kanyang sarili sa atin. O, tingnan nyo mabuti ito. Di ba ang tao, minsan pag ang tao nakakaangat, hindi ko naman nilalahat, no? Pero may mga tao, pag nakaangat, hindi na sila ma-reach. Di ba? Parang, ang layo na nila. Pero iba ang Panginoon, kahit sobrang taas na niya talaga, kataas-taasan siya, gustong-gusto pa rin niya na inilalapit ang kanyang sarili sa atin. Kasi gusto niya ng personal na relasyon sa iyo, ng personal na pag-ibig sa iyo. No? At kaya nga dapat ang desire natin sa buhay natin, Lord, I want to know you more. I want to love you more. I want to serve you more. I want to fear you more. Amen? Pag sinabing fear, by the way, pag isabi ulit na malakas, fear, ulitin ko po ang takot sa Diyos, hindi ibig sabihin ay kasi may bagay na pangit, may bagay na masama, kaya ka natatakot. Kundi, ang takot sa Diyos dahil sa nakita mo kung gaano siya kabanal, kung gaano siya kataas, kung gaano siya kahanga-hanga, na conscious ka sa iyong sarili. No, at ngayon ay gusto mong gawin kung ano ang tama sa kanyang harapan. Walang pinagkaiba ito. Halimbawa, yung mga binata nakakita ng isang napakagandang dalaga. At sila ay nasa harapan ng napakagandang dalaga. Ano ang gagawin ng mga binata? Masyadong magiging conscious sa sarili. Tama? Ingat na ingat. Tama? Tama? Ingat sa sasabihin, natatakot, baka mautot. No? Hindi rin mangungulangot sa harapan ng magandang dalaga. No? Bakit? Conscious na conscious sila. Ano ang ginagawa? Nagpapacute. Right? Bakit? Kasi nga dahil sa sobrang paghanga. Tama? Ganon dapat ang effect ng ating mataas na pagtingin sa Panginoon. Dahil sa ating pagkilala sa Kanya, kaya tayo conscious sa ating sarili. Kaya tayo nag-iingat. Kaya ayaw nating gawin yung isang bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. Bakit? Kasi nga, yun ay takot na respeto ang ibig sabihin. Paggalang dahil sa pagkamangha sa Kanya. Amen? And when we get to know Jesus more, ganon ang magiging effect sa buhay natin. So, tingnan nyo lang din po itong pagkakataon na to sa Matthew 17 verse 1 to 5. Matthew 17 verse 1 to 5. Basahin natin to. Ito ang isa pang pagkakataon na ipinakita ng Panginoon ang kanyang glory. Kung ano siya, kung sino siya. His person. Okay, sabayan nyo ako. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila'y naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Jesus. Wow, amazing. Di ba? Ano raw pagbabago? Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at nagningning sa kaputian ang kanyang damit. So just imagine, no? Ang liwanag, no, na biglang nagliwanag ng matindi ang Panginoon. Tapos verse 3, sabi sa verse 3, at nakita ng 3 alagad, sina Moses at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Ano ang ibig sabihin nito? Kasi si Moses at si Elias, nire-represent nila ang Old Testament. Si Moses bilang sumulat ng law, ng batas, at si Elias bilang propeta. Kaya nga ang tawag sa Old Testament ay the law and the prophets. Okay, so nire-represent nila ang Old Testament. Si Jesus, nire-represent niya ang New Testament. Okay? Nag-uusap sila. Ngayon, anong sabi ni Pedro? Sinabi ni Pedro kay Jesus. Alam niyo kung sa ibang verse, yung pagkakasabi niya ni Pedro, alam mo dahil sa kanyang pagkabigla, dahil sa kanyang pagkamanghasa, nakikita niya yung pagliliwanag ng anyo ni Lord, tapos andyan si Moses, andyan si Elias. Alam niyo, manghang-mangha siya. At alam mo naman si Pedro, minsan may masabi lang. No? Hindi, madalas pala may masabi lang. Ganon si Pedro. Di ba basahin niyo ang Bible? Si Pedro napaka-sanguine, napaka-extrovert. Di ba? Minsan pabigla-bigla. Bigla-bigla nagagalit, bigla-bigla nananaga din. No? Bigla-biglang sumasagot, kahit di tinatanong, bigla-bigla nagsasalita. No, ganyan si Pedro, ha? So si Pedro, sabi niya, Lord, mabuti, narito kami, no? Tapos anong sabi niya? Kung gusto nyo, magtatayo ako ng 3 tolda. Isa sa inyo, isa kay Moses, at isa kay Elias.
Sabi niya, Lord, grabe to. Sabi niya, andito pala si Lord. Iba tong lugar na to, iba tong bundok na to. Dito na lang tayo. Magtatayo tayo ng templo, tigi-isa kayo. Sabi niya, no, ngayon, ano ang nangyari? Susunod na verse. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililiman sila ng napakaliwanag na ulap. Mula rito'y may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Sa English, yung barang mas mabigat ang dating, sabi niya, listen to him. Bakit? Kasi si Pedro, iniisip niya parang, ay magkaka-level pala si Jesus, si Moses, saka si Elias, si Elijah. Sabi niya, so gawan natin sila ng tigi-isang kwarto dito. Sabi, tigi-isang tent. Sabi niya, pero sabi ng Panginoon, iba to, anak ko to, kaya siya ang pakinggan ninyo. So doon sa karanasan nilang yun, nakilala nila, si Jesus pala mas mataas kay Moses. Si Jesus pala mas mataas kay Elijah. Si Jesus pala yung dala niyang bagong tipan, mas mataas kaysa sa lumang tipan. At doon nila lubos na nakilala palalo ang ating Panginoon. Maliwanag, mga kapatid. So pansinin niyong mabuti ito. Ito isang bagay na na-observe ko, ha? Na ang Panginoon, yung kanyang pagpapakilala sa mga tao, depende sa dami. Anong ibig kong sabihin? Pag napakaraming tao, kilala si Jesus bilang tagapagturo. Tama? Gumagawa ng himala. Sige, kasama yon. No? Pero, kapag yung 12 lang ang kanyang kasama, iba si Lord. Mas malalim ang kanyang pagpapakilala. Hindi siya lumakad sa tubig na nakikita ng mas maraming tao. Tama? Kailan siya lumakad sa tubig? Nung 2:12 lang sila. Tama? Tapos ito, kailan niya ginawa ito? Yung nagbagong anyo siya, nagliwanag siya. Kailan nangyari? Ilan ang kasama? Tatlo lang. Ibig sabihin pala, alam nyo, kung gusto nyong mas lumalim ang relasyon sa Panginoon, pagkakakilala sa Panginoon, huwag tayong umasa lang sa maramihan. Tama to, dito nararanasan natin, nakikilala natin ang Panginoon. Pero gusto mong mapalapit talaga sa Kanya, gusto mong mas makilala siya, gusto mong mas maranasan siya sa buhay mo, mag-pray ka sa iyong bahay mag-isa. Mag-pray ka araw-araw. Magbasa ka ng Biblia. Mag-worship ka sa bahay. Magpatugtog ka ng worship song sa bayan mo. Nagdadrive ka sa bayan mo ng worship song. Alam niyo, sa mga ganyan, mas napapalapit tayo sa Panginoon. Amen? Kasi God, Jesus, wants you to be astounded of who He is. He wants to show you His glory. So, astounded by His person. Number 2, astounded by His power. Yan. Pag-isabi na malakas, power! Sino naniniwala makapangyarihan si Lord? Sino naniniwala walang imposible kay Lord? Ano ang nakita nila? Si Jesus naglalakad sa ibabaw ng tubig. Aba, iba to. Hindi na basta-basta to. Hindi na tao lang to. Naglalakad ba naman sa ibabaw ng tubig? Di ba? They were astounded by His person. Pero nung pagsampa niya, nagbago yung ihip ng hangin. Noon, mas lalo nila silang na-astound. Sabi nila, iba to. Powerful talaga siya. Amen? Nagpapakita ng kapangyarihan ng Panginoon. Sabi nga nila sa ibang verse, sino to? Kahit hangin sumusunod sa Kanya. Sino to? Kahit alon sumusunod sa Kanya. Kasi nga po, makapangyarihan ang Panginoon. At ang Diyos gumagawa ng himala. Ang dami niyang ginagawang mga himala. Naniniwala ba kayo hanggang ngayon gumagawa ang Panginoon ng mga himala? Come on, come on. May mga kaibigan akong mga pastor, yung isa patay na, si Pastor Jonathan Sebastian, ang church niya sa Cubao. Malaki yung church nila doon, ginagamit dati ng PBL, doon naglalaro. No? Pero patay na siya. Pero nung buhay pa to, alam niyo yung kanilang church, maraming naipong saklay. Alam niyo kung bakit? Kasi may mga papasok sa church, mga pilay, tapos gumagaling doon habang nag-church sila, tapos naiiwan na yung saklay. Kaya naipon yung mga saklay. No? Meron din akong kaibigan, na minsan from time to time na-invite ko rito si Pastor Hiram, Quezon City din ito, sa may bandang EDSA, Quezon Ave, yung kanyang church. No, si Pastor Hiram naman, yung kanilang church, alam nyo, papasok pipi at bingi, paglabas nakakarinig na. No? Nakakapagsalita na, kaya lang siyempre wala pang alam na word. No? Nakakapagsalita na. No? Kaya nga doon sa kanilang church, merong section, merong isang area na deaf. Bakit deaf? Akala ko ba nakakarinig na? Yung deaf section, tapos may nagsasign language pa rin. May nagsasign language. Bakit? Kasi nakakarinig na sila. Kaya lang,
kailangan pa rin nilang matutunan kung ano yung word na yon. Halimbawa, sinabi mo, Jesus, alam lang nila yung Jesus, sign language. Pero kailangan nilang makita, yung senyas pala na yon, ang ibig sabihin ay Jesus. So pag may nagsasalita, may nagsasign language sa kanila. Naiintindihan, naririnig na nila, hindi pa lang nila gaanong naiintindihan. Amazing. Amen? No? Amen? Nung ako, yung una kong pinagpastoran dyan sa may Morning Breeze, sa may malapit sa MCU. No, no, ako naman, pastor doon, may mga kabataan din kami na mga sinuturuan ng Word of God. Yung mga yon naman, papasok sa lumang Grand Central. No? Papasok ng nakashort, lalabas nakapantalon na. Papasok na walang sombrero at walang salamin, lalabas may sombrero at may salamin na. Mga shoplifter pala. Iba ako no? Hindi. Pero, teka, dito sa GTC, no? Pero totoo yun, may mga tinuturuan kami doon na, nagbago rin naman, no? Anyway, pero dito sa GTC, ano naman yung mga espesyal na karanasan dito? Well, ang napakaraming karanasan namin dati dito, na mga darating, mga may demonyo sa katawan. May mga sapi, tapos pinapalaya ng Panginoon, no? Meron nga dito, dati, talagang, siya, satanista, mataas ang posisyon, may kapangyarihan talaga. As in, na-experience namin yun. Di ko i-detalye, pero may kapangyarihan talaga. Pero pinalaya ng Panginoon mula sa kapangyarihan ni Satanas. No? Kaya nga lagi ko nga sinasabi, kahit anong mahal ng pagkakasangla ng kaluluwa kay Satanas, kayang-kayang tubusin ng dugo ni Jesus. Amen? Amen? Makapangyarihan ang Panginoon. No? So, at nararanasan natin yan sa maraming pagkakataon. Kasi nga, ang ating Panginoong Hesus ay kayang gumawa ng kamangha-manghang mga bagay. Kagulat-gulat na mga bagay. No, naniniwala ba kayo na ang Panginoon, kahit paano ang sabihin ng iba o kahit ano pa ang sitwasyon, kahit natinanggap mo na, kahit yan na talaga yon, kaya pang ayusin ng Panginoon? Come on. Naniniwala ba kayo doon? Kaya nga sabi ko nga, alam nyo, sa buhay, lagi yung isipin, ang final say si Lord. Ang final say, ang Diyos. Diba kahit sabihin ng mga tao sa paligid mo, wala na mangyayari sa buhay mo, ganyan ka na talaga. No? Hindi, ang final say pa rin sa buhay mo, si Lord. Amen? Kahit pa sabihin ng doktor, no, na may taning na, no? 3 buwan na lang. Diba? Well, ako naniniwala sa doktor, at ako ay umiinom din ng gamot. Pero, kahit anong sabihin ng siyensya, pag iba ang sinabi ni Lord, pag iba ang sinabi ng Panginoon, yon ang mangyayari kung ano ang ginusto ng Panginoon sa buhay natin. Kaya higit sa lahat, lagi nating kinikilala na ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Amen? At magugulat na lang din ang ibang tao. Imagine, tinaningan, tapos makita, buhay ka pa. Kala ko 3 buwan ka na lang, bakit 30 years na, buhay ka pa pala? Di ba? Kasi nga po, ang Panginoon kayang gumawa ng mga bagay na kahanga-hanga. Pakisabi naman uli, Lord, leave me astounded. Gulatin mo naman ako, Panginoon. Amen? Gulatin tayo pagdating sa ating relationship. Diba? May magulo bang relationship? Magulo ba ang pamilya? Problemado ba sa anak? Kaya tayong gulatin ng Panginoon. Amen? Kinasanayan mo na lang ba yung hirap ng buhay? Kaya ka bang gulatin ng Lord dyan? Come on. Kaya. Tama? Kinasanayan na lang ba natin yung mga magugulong mga sitwasyon? Kaya ba tayong ayusin ng Panginoon? Kayang-kaya. Alam nyo, sabi ni Apostol Pablo sa Epeso, the Lord is able to do more than anything we can ask or imagine. Wow! Ano raw? Ang Panginoon kaya niyang gawin ang higit pa sa kaya nating isipin o kaya nating hingin. More than we can ask or imagine. Ibig sabihin, wala talagang limitasyon si Lord. Amen? O sinong gustong gulatin siya ng Panginoon? Come on, sinong gustong gulatin siya ni Lord? No? Napakahalaga kasi matutunan natin na magtiwala sa Panginoon. O ngayon ganito, no? Sige. The Lord is astounding. Nakita natin, nabasa natin sa Bible, wow, astounded sila kay Jesus. Pero maaaring abang iniisip nyo, pastor, iba naman ngayon kasi siyempre, noon, kasama nila si Jesus physically. Iba naman yung andyan lang, di ba? Andyan lang siya. Lord, mayroong may sakit, pagalingin mo. Di ba? Di ba, ang dali-dali nun, right? Kasi andyan lang naman siya, nakikita nila siya,
nahahawakan nila. Andyan si Jesus, physically. Iba naman ngayon, Pastor, wala naman na si Lord eh. Diba? Well, alam nyo ba, sabi ng Panginoon, kung tutuusin, mas lamang tayo kaysa nung unang panahon. Bakit? Kasi sabi ng Panginoong Hesus, yung mga ginagawa, nakita nyong ginagawa ko, magagawa rin ninyo. Bakit? Kasi ako ay aakyat na sa aking Ama, pupunta na sa aking Ama. At anumang hingin nyo sa pangalan ko, gagawin ko. Whatever you ask in my name, that I will do, sabi ng Panginoon. So anong ibig sabihin? Tingnan nyo Noong ang Panginoong Hesus nasa katawan pa lang, physically, nasa earth, siya ay limitado. Nasa Israel lang siya. Tama? Wala siya sa Pilipinas. Tama? Pero iba na ngayon. Kasi si Jesus nakaupo sa kanyang trono sa langit. Kung ang tumatawag sa kanya, lalapit sa kanya, nasa Israel, nasa Amerika, nasa Pilipinas, lahat ng yon pwede nang dumirekta sa kanya. At mula sa langit, kaya niyang tulungan ang lahat. At kaya niyang kumilos sa buhay nating lahat. Kaya iba ang panahon natin ngayon. Mas lalo daw tayong dapat matutong magtiwala sa Panginoon. Let me just read this verse to you again. No? Acts 3 verse 11. Acts 3 verse 11, ang Acts, by the way, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, Acts of the Apostles. Gawa ng mga apostol. Bakit? Yung mga unang aklat sa Bible, Matthew, Mark, Luke, John, lahat ng yon ay tungkol kay Jesus nung siya nabubuhay pa, andito pa sa mundo, physically. Yung Acts, iba na yan. Umakyat na sa langit si Jesus. Sino ang natira? Yung mga apostol. So si Jesus wala na sa lupa. Okay? Pero ano ang nangyari? Ito, basahin natin. While he clung, mayroong mama daw na nakadikit, nakakapit kay Peter and John, all the people, utterly astounded, ran together to them in the portico called Solomon's. No? Kita, anong nangyayari? Nagulat sila, nung makita nila si Peter saka si John, tapos yung isa pang lalaki, they were utterly astounded. Bakit? Ano ang nangyari? Basahin natin yung naunang verses. Tingnan natin mula verse 1 hanggang verse 10. Tingnan nyo to sabayan nyo ako magbasa. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Next verse. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda, ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Yan ang nagpauso ng pamamalimos sa harap ng simbahan. No? So, tingnan nyo sabi niya, nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tingnan mo kami. Verse 5, tumingin siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Pero ano ang nangyari? Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pila ko ginto, ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. No? Ang sabi pagtingin sa kanya ni Pedro, sabi niya, silver and gold I do not have, but what I have, I give you. In Jesus' name, rise up and walk. Ano raw uli? No? Sabi ni Pedro, wala akong datong, pero may dating ako. Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka dyan at lumakad ka. No? Amen? Alam nyo, ano ba asset natin? Kala mo, ang asset mo, yung ganda mo, yung kapugian mo, yung connection mo, yung pera mo, kung ano pa. Alam nyo, higit sa lahat, ang asset natin, kaya may magandang mangyayari sa buhay natin dahil sa Jesus. Amen? Ito namang lumpong to, akala niya, ang pinakakailangan niya sa pera, ang pinakasolusyon sa problema niya sa buhay, ay pera. Diba? Akala niya, ang talagang kailangan niya sa buhay, pera. Doon na lang siya, diba? Kaya nga namamalimos Hindi siya nakakala niya, okay, basta may makapaglimos lang sa akin, okay na ako. Basta magkapera ako, okay na ako. Hindi niya alam, may kaya pa palang gawin ng Panginoon ng higit pa sa kung ano yung nakikita niya. Akala niya, doon na lang siya. Akala niya, puro pera na lang ang magiging blessing niya sa buhay. Pero iba, pag nasa iyo si Jesus, ang higit na kailangan natin ay ang Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. Amen?
Amen? Sige, ituloy natin pagbabasa. Sabi niya, sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon di, lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag at nagpupuri sa Diyos. Wow, no? Nakita ng lahat na siya ay naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Na makilala nilang siya ang pulubi, dati nakaupong namamalimos sa pinto ang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Again, they were astounded. No? At verse 11, inuulit po yung salitang, they were utterly astounded. Wow, ano po ang nangyari? Wala na si Jesus, sabi ko po kanina, wala sa lupa, nasa langit. Pero anong sabi ni Pedro? Sa pangalan ni Jesus, in the name of Jesus, rise up and walk. At dahil sa makapangyarihang pangalan na yan, siya po ay pinagaling ng Panginoon at nagbago ang kwento ng kanyang buhay. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Tumayo na tayong lahat. Tumayo na tayong lahat, mga kapatid. Pakisabi po ng malakas, in Jesus' name. Come on. Pakisabi po, in Jesus' name. Alam niyo po, yung pong pangalan ng Panginoong Jesus. Pag po sinabing pangalan, ano ba ang ibig sabihin yan? Hindi yung ano lang, hindi ibig sabihin yung isinusulat lang o binibigkas na pangalan. Ang ibig pong sabihin yan, pag sinabi pong in Jesus' name, ay ang tinutukoy nun mismo si Jesus. Hello? Na pag nagpipray ka in Jesus' name, anong ibig sabihin? Na ang karapatan mo lang para pakinggan ng Ama ay dahil nasa iyo si Jesus. At pag sinasabi mong in Jesus' name, ibig sabihin po niyan, naniniwala ka na si Jesus na yung nilalapitan ay makapangyarihan. At siya ay kayang gumawa ng kahit na anumang imposibleng bagay sa paningin ng tao. So pag sinabi nating I speak Jesus, dinideclare natin, Lord, naniniwala ako, kaya mong pumasok sa sitwasyon na to, kaya mong pakialaman to, kaya mong baguhin ito. I speak Jesus in my life. I speak Jesus over my family. Bakit? Kasi Lord, naniniwala ako, Panginoon, na sa iyong pagkilos may mangyayari. I speak Jesus in me, yung sa akin mismo, for my own personal life. Bakit? Kahit ano pa yung mga personal struggles ko, Panginoon, alam ko, kaya mo akong tulungan. Kaya mong baguhin ang pagkatao ko, kaya mong baguhin ang takbo ng buhay ko. Amen po ba? Sige po, let's sing this song at i-declare po natin ito sa ating Panginoon. At habang kinakanta po natin ito, pagkatiwala natin sa Kanya yung mga concerns natin. I just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. 'Cause your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. So every soul held captive by the present, I speak Jesus. Your name is power. Your name
name of Jesus is power. The name of Jesus is freedom. The name of Jesus is blessing. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon ay mayroong mga ginagawa sa ating mga buhay. Yumuko nga lamang po tayo at pumikit. Sige po, yumuko lang tayo at pumikit. Itaas natin ang ating kamay sa Panginoon. Kung mayroon kang ipinapanalangin ngayon, mayroon kang inilalapit sa Diyos, Panginoon, ito po ako. Panginoon, ito ang pamilya ko. Panginoon, ito ang sitwasyon ko. Panginoon, abutin mo po kami. Tulungan mo po kami. And believe in the mighty hand of Jesus. Panginoon, lumalapit kami sa inyo. Aming Panginoon, iunat mo ang iyong mga pangyarihang kamay sa pangalan ng Panginoong Hesus. Abutin nyo kami sa aming kani-kanyang buhay. Abutin nyo kahit itong pinakamalalim na bahagi ng aming pagkatao. Yung mga inner struggles namin, abutin mo, Panginoon. Abutin nyo yung mga kalagayan namin sa buhay, sa pamilya, kalagayan ng aming mga pangangatawan, yung aming kalusugan. Abutin nyo, Panginoon, ang aming finances. Abutin nyo ang aming relationship. Abutin nyo ang aming mga mahal sa buhay. At tulungan kami, Panginoon. Tulungan kami at lumalapit kami ngayon ng may pananampalataya. Lord, habutin mo kami, tulungan mo kami. Sige po, sampitin nyo sa Panginoon ang inyong kahilingan. Sampitin mo sa Panginoon. Ikaw ba, puno ka, meron ka bang mga hinanakit sa buhay? Malungkot ba ang buhay mo? Ikaw ba ay naghihirapan, nabibigatan? Ilapit mo sa Panginoon, Lord, ayusin mo ako, Panginoon, tulungan mo ako. Pagaanin mo ako, Panginoon, pagaanin mo yung sitwasyon ko. Pagaanin mo yung kalooban ko. Panginoon, pagalingin mo ang mga sugat sa puso ko. Panginoon, pagalingin mo ang aking karamdaman. Sige po, ilapit po natin sa Panginoon. Lord, ayusin nyo kami na mag-asawa, mas maging maganda ang aming pagtatrato sa isa't isa. Panginoon, kami, yung anak ko, Panginoon, abutin mo siya, baguhin mo siya. Panginoon, yung negosyo namin, yung hanap buhay namin, pagpalain ninyo. Sige po, lumapit lang po tayo sa Panginoon. And believe in the power of the name of Jesus. Believe in what God can do in your life. Come on, sige po, maniwala po tayo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name, kapatid. In Jesus' name, pinapalaya ka sa iyong adiksyon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinapagaling ka sa iyong depression, sa iyong anxiety. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, winawasak niya ang mga sumpa sa iyong buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinapagaling ka sa karamdaman. In Jesus' name. Come on, Jesus' name. Receive health, receive healing, receive long life. Thank you, Lord. Dahil sa pangalan ng Panginoong Hesus, pinapalaya ka niya sa anumang gawa ng kadiliman, anumang gawa ng demonyo sa iyong buhay. Malaya ka, pinapalaya ka sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Believe. Thank you, Lord. We receive your blessing. We receive your blessing. Thank you, Lord. Come on, declare, believe. Declare, believe. Mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus, shout Jesus, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, Jesus for my family. I speak the holy name, Jesus. Your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Opo, Panginoon, wasakin ninyo anumang mga bagay na nagpapahirap sa aming mga buhay at buuin nyo kami, Panginoon. Lord,
pasikatin ninyo ang inyong liwanag sa aming mga buhay, sa aming mga pagkatao. At Panginoon, pinapanalangin nga po namin na sa mga susunod pang mga araw, mabuhay kami na malapit po sa iyo. Nakasama ka namin lagi, Lord, sa mga bangka ng aming buhay. At Panginoon, sa mga susunod pang mga araw, mas mararanasan ka namin. Alam po namin, Panginoon, na kahit di man namin maisip, alam namin marami ka pang surprises sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Pinagtitiwalaan po namin ang lahat ng ito. Basbasan niyo po kami ngayon. Mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang grasya ng Panginoong Hesukristo, at ang pagsama at pagkilos lagi sa araw-araw ng banal na Espiritu ay tanggapin nating lahat. Amen at amen.